Bumuntong hininga pa ako bago ko humarap at sinukpit ang mga braso ko sa leeg niya. Tinila siya para likan sa mga labi. 5 seconds lang tinagal nun bago maghiwalay ang mga labi namin. Gulat ang rumihistro sa mukha niya na agad namang kinaawang ng mga labi niya. Mahina pa ako natawa sa reaksyon niya bago ngumiti. See? Hindi ako galit. Basta next time include or take me wherever you go. Ayoko mahiwalay sa'yo. Mahina ako sabi habang di makatingin sa kanya ng diretso dahil sa pamumula ng mga pisngi ko. Pinagsiklop niya naman ang mga kamay namin na ikinabaling ko sa kanya. Naramdaman ko na naman ang milyon-milyong bultahe na dumadaloy sa katawan ko. Hindi pa rin nawawala iyon. I also don't want to be apart from you. Ayoko lang talagang mapagod ka dahil alam ko na mas mahaba ang biyahe natin ngayon. Besides, mabilis lang naman ako. May kaso lang ako sa kumpanya. I'm afraid that I will not be able to take care of you kung isinama pa kita. Paliwanag niya at saka hinalikan ng kamay. Napangiti ako at saka tumango. I understand. Sinserong sagot ko. This time isa nakakalokong ngiti naman ang ibinigay niya sa akin. And by the way, should I get my payment? Bawi niyang tanong na kinasalubong ng kilay ko. Payment? Narilito kong tanong. Yes, for the apples. Simpleng sagot niya. Ay, oo nga pala. Wala pa akong pera na hawak eh. Nasa maleta ko. Sagot ko na kinakunot ng noon niya. May nasabi ba akong masama? Na, I don't accept money. A kiss will do, baby. Sabi niya na may ngiti sa mga labi niya. Para namang lahat ng dugo ko'y napunta sa mukha ko. Tumigil ka nga, namimihasa ka na. Inalikan na kita kanina. Singal ko sa kanya at saka isinandal ang ulo niya ulit sa balikat ko para matigil siya. Nagpahinga ka na nga lang? Dagdag ko pa. I heard him chuckled. Ba't pati pagtawa niya ng marahan ang sarap pakiramdam? Ilang minutong katahimikan. Mukhang nakatulog na nga tong lalaking to. Binalin ko naman ang tingin ko sa asawa ko na payapa natutulog sa mga balikat ko. Napakagwapo nga naman ito. Parang di pa sapat ang salitang gwapo para mailarawan ang perpekto at magandang mukha niya. Nagsimula na namang kumubog ang puso ko na mapadako ang tingin ko sa natural na papuwalang labi niya na ilang beses ko nang nahalikan. At gustong gusto ko pang halikan. Napailing-iling ako sa naisip ko. Nahahawa na yata ako sa kanya. Done checking me out? Muntik na ako mapatalon sa gulat na magsalita siya. Mabilis ako napaiwas ang tingin dahil doon. Nanatili lang siyang nakahilig sa balikat ko habang nakapikit. You like the sight of me, right? Don't worry, it's all yours. Pagmamayabang niya na ikinairap ko. Alam ko. Proud kong sabi na hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko. Sa akin siya. Period. Hindi ko na siya papakawalan pa. Ang tagal ko na siyang pangarap kahit noon pa. Ngayon nasa akin na siya'y wala nang bawian pa. Good. I'm glad that you know what is yours. Well, you're mine also. Bulong niya na sapat na para marinig ko. Napangiti na lang ako tumiling dahil doon. So territorial. Bulong ko sa sarili ko. May naalala naman akong sabihin sa kanya. May sasabihin ako. Panimula ko. What is it? Tanong niya na bakas pa rin ang pagod sa tono ng boses niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o wag na lang. Pero kasi I need to be honest. Ayoko maglihim sa kanya. Vince called me. Pagtatapat ko. Naramdaman kong natigilan siya dahil sa sinabi ko. Marahan siyang umalis sa pagkakahilig sa balikat ko at tumingin sa akin. What did he say? Tanong niya. Pinag-aralan ko ng mabuti ang mukha niya kung galit ba siya or hindi. Noong kamusta lang. Pagtatapat ko, nakinatango niya at muling bumalik sa pagkakahilig sa balikat ko. Are you mad? Tanong ko. No, I would. Thank you for being honest though. I don't really want you to talk to him. Aniya. Ayaw na ayaw niya talaga kay Vince. I can't do that. You know naman, diba? He is my best friend kahit noon pa. Usal ko sa kanya na kinatahimik niya. Matagal ko nang kilala si Vince kahit noon pa na may gusto ko sa kanya. I trust you but not him. Seryosong usal niya. You can be friends kapag nakilala mo siya. Lakas loob ng usal ko. Ayoko naman na habang buhay niyang hindi gusto si Vince. They're both special to me kahit noon pa. Ayoko na sa kanya. Mahinang usal niya. He is not someone I can trust you with. Dagdag pa nito bago pinisilang kamay ko. Let's not talk about him. Ani pa nito. Wala na ako nagawa kung hindi tumango. Gusto ko siyang tanungin kung bakit ayaw niya kay Vince pero mukhang hindi dapat niya ako sasagutin. Eros? Muling tawag ko sa kanya.
Ewan ko ba ba't ang kulit-kulit ko ngayon? Mm. Would you mind if I ask you about Nat? Muling tanong ko. Naka-curious lang talaga kasi ako ngayon. Binabagabag ako ng mga tanong na yon. Nat? Tanong niya na kinatango ko. Yup, what is it? Napahagat ako sa ilalim ng labi ko at lumunok muna pagbakawalan ng mga tanong na gusto mong itanong sa kanya. Did you steal her from kuya kaya naging kayo? Hindi na siya maalala ng mga memoryang naiwan sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano naging kayo. Lakas daw pang tanong ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. I did not. Hindi ko siya inagaw sa kuya mo. Na, and I are just an accident. Aniya. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Accident? Tanong ko na kinatango niya. Pagkatapos wala na siyang sinabi pa. Mukhang hindi niya gustong pag-usapan ng bagay na yon. Pero aksidente? Paano aksidente? Ang mahalaga hindi niya inagaw si Nat kay kuya. Mukhang nakatulog na talaga siya ng tuluyan kaya naganap na lang ako ng pagkakabalahan para hindi ako maboard. Rest, Eros? Bulong ko bago halikan ng noon niya. Malalaman ko rin ang lahat sa tamang panahon. Di na muna siguro ngayon. Kumuha ko naman sana sa paper bag at kumagat na hindi iniintindi kung nahugasan na ba ito or hindi. Paglabas sa airport, ibang klima nang sumalubong sa amin. Klima ng Espanya. Senyor? Napatigil kami na may tumawag sa pangalan ng asawa ko. Naka-black tuxedo ito at may katandaan na rin. Nakatayo sa harap ng isang limousine. Wow! Never pa ako nakasakay dyan at first time ko rin dito sa Spain. Tanging Japan, Korea at Amerika pa lamang ang napupuntahan kong bansa. The Zane Sanchi here? Tanong ni Eros. Yes. Buenas noches, bienvenido. Sabi niya sa salitang Spanish. Good evening, welcome. Ano raw? Napadako naman ang tingin niya sa akin, tapos kay Eros. Mukha namang naintindihan ni Eros sa mga tingin na iyon, kaya hinapit niya ako sa bewang at inilapit sa kanya. Mi esposa, Sandra Luciana Henderson. Pagpapakilala niya sa akin. Hindi ko nga lang alam yung unang salitang sinabi niya. Tumingin naman sa akin yung lalaki at ngumiti na kinangiti ko rin pabalik. It is nice meeting you. I am Teron, the personal driver of Senor Zane Henderson. Let me escort you to the Henderson village. Sabi nito at saka binuksan ng pinto ng limousine. Hinila ko naman ang coat ni Eros. Why? Diyan ba tayo sasakay? Hindi makapaniwalang tanong ko. Obviously, yes. Why? Kulot noong tanong niya. Umiling-iling lamang ako at saka sumakay. Mabilis kong nilibot ang mga tingin ko sa loob ng limousine. Kulang na nga lang mag-heart shape ang mata ko. Dahil sa ganda na nakikita ko. Mahina namang natawa ang katabi ko dahil sa inasal ko, kaya napatingin ako sa kanya. Inyo to? Tanong ko na maramdamang umaandar na nga kami. Yeah, tipid na sagot niya. Napakayaman ninyo naman? Wala sa sariling sabi ko. Oui, pag-correct niya, sa sinabi ko. You are my wife. What's mine is also yours. Sabi niya na ikinatahimik ko. Bahagya ako napangiti sa sinabi niya. I am not into his wealth pero nakakatuwang sabihin niya kung ano ang kanya ay akin. Muli na lang akong tumingin sa paligid ng limousine. Napahikab ng maramdaman ng antok. Rest, baby. Ani ng katabi ko habang tinatapik ang balikat niya na ikinangiti ko. Di na ako umangal pa tumilig sa balikat niya at ipinikit ang mata ko. Rest well, my beautiful wife. Dinig kong bulong niya bago ko kainin ng antok. Pumasok ang limousine sa isang malaking gate. Sobrang laki at tayog ng gate na iyon. Handlerton Village, ani nakasulat sa gitna na magarat malaking gate na iyon. May mahabang pathway ka pang daraanan at makikita mo ang naglalaki ang mansyon sa paligid. Di ganon karami ang bahay dito dahil mga Henderson lamang naman ang naninirahan sa village na ito. Mahaba-haba pang pathway ang nilandas nila bago makarating sa pinakadulo kung nasan ang pinakamalaki at pinakamatandang bahay dito sa village. Huminto ang limousine sa harap ng mansyon pero kung titingnan isa na itong palasyo sa laki. Halos lahat naman ng bahay dito ay parang mansyon na sa laki at gara. Nanatiling sa loob ang mag-asawa. Maimbing natutulog si Sandra sa lap ng asawa habang si Eros maso yung pinagmamasal at sinusuklay ang mahabang buhok ng asawa. Ilang minuto silang nagtagal sa loob ng sasakyan bago magdesisyon na buhati ng asawa para hindi maistorbo sa pagkakatulog. Such a sleeping beauty.
Bulong niya bago halikan ang noo na mahimbing na magandang asawa. Primo, anang hindi pamilyar na boses. Welcome back, pinsan. Nagising ako na marinig na para may nag-uusap at para nakalutang ako sa ere. Dahan-dahan kong iminulat ang mata at nakitang buhat ako ni Eros. You're awake. Nakangiting sabi nito na makitang gising na ako. Ngumiti ako at tumango. Who is she? Nabaling naman ang tingin ko sa taong kaharap namin. Matangkad at patipon ng lalaki na humahawig kay Eros. Maliban na lang sa mas maaliwalas at palangiti kumpara sa asawa ko. At doon ko lang napagtanto na buhat-buhat ako ni Eros habang kaharap siya. Naramdaman ko pa ang pag-iinit ng pisngi ko dahil doon. Ibaba mo na ako. Bulong ko kay Eros na kinangiti niya at tango. Dali-dali ako nagpababa at inayos ang nagusot kong damit at buhok. Nakakahiya. Kakagising ko lang at feeling ko hindi formal ang mukha ko ngayon. Teka, nasa na sila? Nilibot niya ang tingin sa paligid at halos lumawa ang mga mata niya sa gara at ganda ng lugar kung nasaan sila. Nagsusumigaw ang karangyaan. She's my wife, Sandra Luciana Henderson. Pagpapakilala ni Eros sa akin, na muling kinabaling ko sa kanya. Nakangiti namang tumingin sa akin ng lalaki, tsaka inilahad ang kamay sa akin. Hi, I am the handsome cousin of this man of yours. I am Zane Henderson. Estoy feliz de conocerte. Nito. Nakakunot ang noo kong tinanggap ang kamay niya, kahit di ko naman naintindihan ang sinabi niya. Mukhang nagets niya dahil natawa siya sa reaksyon ko. It means I'm glad to finally meet you, Miss Sandra. Nakangiti nitong sabi. Napaawang naman ang labi ko at napatango. I'm glad to meet you too, Mr. Zane. Nakangiti kong sabi. You're really pretty, sabi niya pa na kinamula ko. So, ikaw palang kinababaliwan ko mula noon pa. Dagdag pa nito na kinakunot ng noo ko. Sasagot sana ako ng thank you at magtatanong nang may humapit sa bewang ko. It was Eros na seryoso nakatingin sa pinsan. No, the word pretty doesn't suit for my wife. She's gorgeous and she's mine. Sabi nito ng seryoso na nagpatibok sa puso ko. Pilyong umiti naman si Zane sa amin. You're right. She's gorgeous. Oh, you must be flattered, Miss Sandra, to be complimented by the hottest guy in town. Sabi ni Zane na kinatawa ko. You're funny. Natatawa kong sabi. Naramdaman ko humigpit ang hawak ni Eros sa bewang ko. Kaya napagawi ang tingin ko sa kanya. Nagtatagis naman ang bagang nito. He is not funny. He is a devil. Nakangising sabi ni Eros sa pinsan. Wait, nag-aaway ba sila? Yeah. The hottest devil like you, my dear cousin. Nakangisi nitong sabi. Not anymore, because I have this angel beside me who respect half of my horns. Nakangiti nitong sabi at saka binalingan ako ng tingin. Okay, ako na ang babaeng pwedeng ipalit sa mansanas dahil sa puno ng pisngi ko. What happened to the other half? Nakangiting tanong na Zane. Akala ko kanina mag-aaway to eh. You will know later. Nakangising sabi ni Eros. Nagpapalitan lang ng tingin ko sa dalawa. Sa tagal namin magkakilala ni Eros noon, di ako nabigyan ng pagkakataong makilala ang pamilya niya. Siguro dahil di pa kami ganoon ka-close. I envy you. I'm hoping that Azalea will become my angel too like Sandra. Nakangiti ito pero may bahid ng lamig ang boses. Sino kaya si Azalea? I just gave her freedom, man. Sabi ni Eros. Tsaka tinapik sa balikat ng pinsan. She is my greatest obsession, man. I cannot do that. Dagdag pa ni Zane. I know. Just be careful. It's not healthy to play with fire. By the way, where's the old man? Tanong ni Eros. Old man? Sinong old man? Tsaka nasan ba kami? They are at Uncle Camden's house with Uncle June, talking about business as usual. I'll just go and call the others. You should rest first at your room, Eros. And nice meeting you again, Miss Sandra. Nakangiti nitong paalam, tsaka umalis na sa harapan namin. Kilala ko yung June. Siya yung pinsan ni Tito Miguel doon sa may business party kung saan may nangyari sa amin. Basta. He is an ass. Bulong ni Eros na hindi ko narinig kaya nagtanong na lamang ako. Nasaan tayo? Tanong ko. Anderson Village. And this is my grandfather's house from my father's side. Sagot nito. Napalibot ang tingin ko sa napakalaking bahay at sa mga chandelier na sigurado akong gawa sa mga diamante. Ang mga mamahaling vase at painting sa paligid at ang mga nakailerang maids na sa tansya ko nasa 30 pataas.
Wow, hindi na to bahay. This is more than a mansion. Ang ganda. Wala naman kayong lahing Spanish, di ba? Tanong ko. Alam ko awkward ang tanong ko dahil alam ko adopted siya pero na-curious ako. We have 1/4 Spanish blood, 1/4 American and half Filipino. Paliwanag niya na kinatango ko. Oh, I didn't know. Do you want to rest? Tanong niya na kinatango ko. Yung pinakamalaking frame sa gitna ay family picture nila. May matanda pero magandang babae at gwapo pero matandang lalaki sa gitna na nakaupo. They look so in love. Tapos sa likod nila nakatayo rin ng mga nagagapuhang lalaki at magagandang babae. Kung hindi ako nagkakamali, si Tito Miguel ang isa sa mga iyon at si Tita Erin, ang daddy at mommy ni Eros na matagal nang patay. Di ko pa pala siya natatanong tungkol kay tita. Tapos sa babae may cute na bata. 5 cute na lalaki tapos isang magandang batang babae. Napadakon din ko sa isang bata sa gitna. Ikaw to, di ba? Nakangiti kong turo doon sa batang lalaki na nakangiti at halos hindi na nakita ang mga mata. Naramdaman ko naman ang pagyakap niya sa akin patalikod kaya medyo natigilan pa ako. Yeah, sagot niya. Ang cute mo noon. Nakangiti ko pa rin sabit saka marahang tumingin sa kanya. No, I'm handsome. Pagmumayabang nito. Well, hindi nga naman mapagkakaila na gwapo siya. Bata pa lang. Yeah, lalo na pag nakangiti ka. Sagot ko sa kanya habang nakatingin pa rin sa litrato. Should I smile often? Tanong nito na mabilis kong ikinatango. Yes, you should. Mas gwapo kang lalo. Anikot ilang minutong walang imikan. Nakayakap lang siya sa likod ko at nakahilig ang ulo sa leeg ko. Do you want to know my secret? Tanong nito na ikinatigil ko. Anong secret? Anong gusto niyang sabihin? Napakabog ang dibdib ko na marinig ko iyon. Do you want me to know it? Tanong ko na kinatango niya. I am not an orphan nor unadopted. Bulong nito na ikinagulat ko. Ha? Naguguluhan kong tanong. Sa pagkakaalam ko, ampun siya. 2 years ago when mom passed away, I started looking for my biological parents. Pag-uumpisa niya na ikinatigil ko. And? Ani ko. Inawakan kong kamay niya na nakahawak sa bewang ko at marahang pinisil iyon. I found her but never met her. Puro ng hinanakit na sabi nito. Her? Tumango ito sa tanong ko. My real mother. And what shocked me more is, my real father is also daddy. Miguel Henderson is really my real father. Anak ako ni daddy sa ibang babae. And I felt mad and disgust for that. He cheated on my mom and I am the fruit of their affair. Puro ng hinanakit pang sabi nito. Gulat na gulat ako sa nalaman. Paano yung totoo mong mommy? Alam ba ni Tito Migs na anak ka talaga niya? Are you okay? Nag-aalalang tanong ko. I don't care about that gold digger woman and yes, Daddy knew everything and he even told Lola about that. But Mom, tumigil siya, tumigpit ang hawak niya sa akin. You don't need to continue if you're hurting. Ani ko na kainailing niya. She didn't even know that Daddy cheated on him. Puno ng galit na sabi pa nito. Hindi ko alam kung anong i-react ko. Gusto ko lamang siyang yakapin and so I did. Thank you for sharing your secret to me. Tito Migs and your real mom may have their reason for doing that. And Tita Erin, whenever she is, she's still proud and love you like her own.